Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Kamustahin po natin si Senator Marcoleta. At binisita po noong nakaraang araw po ni Katunying ang ating senador. At meron po siyang pahayag at komentuhan po natin. At syempre alam naman po natin kung ano po ang pinag-ugatan kung bakit po siya nakakulong. Alam naman po natin, politika. Hindi po ba? Ito po mga kababayan, ang interview po at ang pagbisita ni Katunying kay Senator Marcoleta nung nakaraang araw. Magumpisa na po tayo. Mga kapatid, may kasama ako. Si Senator Dante Marcoleta, binisita ko lang dito. Dante, batiin niyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananaig kahit na medyo magtagal po. Thank you po, Dante. Mag-iingat po kayo palagi at sana mas maging okay po yung health ninyo. Thank you po. Mga kapatid, may kasama ako. Si Senator Dante Marcoleta, binisita ko lang dito. Dante, batiin niyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananaig kahit na medyo magtagal po. Thank you po, Dante. Mag-iingat po kayo palagi at sana mas maging okay po yung health ninyo. Thank you po. Yan po mga kababayan, tama po sinasabi ni Senator Marcoleta. Ang katwiran ay lagi pong mananaig. Mga kababayan, kahit po medyo magtagal. Dahil ang naghahari sa ating bansa ngayon, ang nalulungkulan ay sindikato. Hindi po ba? At siyempre po, ano po ang pinag-ugatan? Dahil po si Senator Marcoleta ay lumalaban po sa korupsyon, ito po ang pinag-ugatan. Yung ibinunyag po ni Saldico. Ibalik tanaw po natin si Saldico, mga kababayan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nakita niyo po mga kababayan? Nakita niyo po ba tinututukan nila yan? Yung may hawak po at may resibo at may pangalan pa? Mag-iisang taon na po, malapit na po ang SONA. Hindi pa rin po nila tinututukan yan para mapauwi ng bansa. Para po mapanagot ang totoong nagnakaw at mga ulo with resibo. Hindi po ba? Kaya nga po si Senator Dante Marcoleta ay nakakulong dahil po yan dyan po sa pagsugpo at paglaban para po makamit ng taong bayan ang katarungan sa ginawang pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya yan po, politika. At pati po ang ibang bansa, ang Western News, ang mga puti ay pinag-uusapan din po ang korupsyon. At alam din po nila ang nangyari kay Senator Marcoleta. Alam din po ng mga puti, na mga taga-Western
Ito po mga kababayan, ibalik tanaw po natin ang alam po nila sa ating bansa at ang korupsyon. Imagine handing over hundreds of billions of your hard-earned tax money to build a massive shield against the floods, only to watch your neighborhood drown anyway. Welcome back to the Deep Dive. I'm Mark. And I'm Leo. Today, we're looking at an absolute masterclass in political survival happening right now under the Marcos administration. How do you fund a massive corruption pipeline and then lock up the guy trying to expose it? Exactly. Yeah. For years, President Marcos Jr. signed off on historic, record-breaking budgets for the DPWH. Billions meant for life-saving dikes and seawalls went to literal ghost projects and a cartel of mega contractors renting out their licenses. The administration funded this system year after year, turning a blind eye while the kickbacks rolled in. But here's where it turns into a political thriller. Right. When the dams broke, literally and figuratively, the Senate started asking questions. Senator Rodante Marcoleta led the Blue Ribbon Committee probe. He started digging into the mud, trying to find out where the flood money really went. And what happened? The administration pushed back. Marcoleta got replaced as committee chairman. Right. But he kept talking. Yeah. He kept investigating. Yeah. So how do you silence a loud senator who knows too much? You hit him with a non-bailable offense. Yeah. Just this week, the ombudsman filed plunder charges against the senator at the Sandigan Bayan for allegedly not declaring $75 million in campaign donations from back in 2025. Right. But Marcoleta and his supporters are calling this out as a completely fabricated charge, a targeted political hit. Why? Because the timing is just too perfect. It is, yeah. By filing a non-bailable case right now, the administration accomplishes two massive things at once. First, they completely derail his investigation into the flood control ghost projects. And second, they sideline a fierce critic just days before Vice President Sara Duterte's historic impeachment trial begins on July 6th. It's a classic two birds, one stone strategy. You allow billions to wash away in the mud under your watch, but the moment someone threatens to expose the architects of the scam, you suddenly deploy the full weight of the law to crush them. It forces us to ask, is this anti-corruption crackdown really about finding justice for the flood victims? Or is it just the ultimate weapon to protect the throne? Nakita nyo po? Pati po Banyaga, pati po Western News na mga puti ay alam po ang nangyayari sa ating bansa at alam din po nila ang nangyayari kay Senator Marcoleta. Politika. Hindi po ba? Saka alam din po naman ng majority ng mga Pilipino na talagang grabe pong panggigipit ang ginagawa po kay Senator Marcoleta at sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Dahil po sa ginawa po nilang massive corruption. Kaya nga po, ang nangyari, lahat po ng lumalaban sa korupsyon ay iniisa-isa na po nila. Hindi po ba? Kaya Senator Marcoleta, ang majority ng mga Pilipino ay nananalangin po para po sa inyo pong kaligtasan at syempre po sa inyo pong karamdaman at bigyan pa po kayo ng maraming kalakasan at maraming buhay pa para po makapaglingkod sa ating bansa. At kami naman po yung umaasa sa awa tulong ng Panginoon. Tama po yung sinasabi nyo. Ang pag-asa at hindi naman maghahari ang kasamaan ng pangmatagalan. At ang mananaig sa ating bansa at mananaig ang kabutihan sa tamang panahon kahit ito'y magtagal pa. At handa naman pong magtiis ang Senator Marcoleta dahil nga po ang nasa kapangyarihan ngayon ay matindi. Kaya umaasa po tayo na malalagpasan po ni Senator Marcoleta ang panggigipit na gamit po ang sinasabing donation fund na ibinigay sa kanya. At ito po ang kanyang kaso ngayon na plunder na wala pong piyansa. Kaya alam naman po natin nasa ospital din po si Senator Marcoleta. Tuloy-tuloy po sana inyong paggaling. At sana dumating po ang panahon, lalong mabilis po sana na maabsuelto lahat ang mga ikinaso sa inyo. Lalong-lalo po ng ombudsman sa pangunguna ni Boying. Hindi po ba?
Yan po mga kababayan, ang ating Senator Marcoleta at isama po natin sa ating mga panalangin ang kanyang kaligtasan. At syempre po, dumating na po sana sa lalong mabilis ang katarungan at ang mga taong nagkasala ang dapat parusahan. Hindi po ba ang tinatawag na bangag na kanyang ate? At tanong po natin, sino ba talaga ang mga magnanakaw at nakakasala ng napakalaki sa ating bansa? Sino ba, Boying? Nagtatanong na tayo kay Boying. Nagtatanong din tayo doon sa tinatawag na kanyang ate na bangag. Sino po ba talaga? At alam naman po nila ang kasagutan. Kaya lang, makakapal na po mga pagmumukha niyan dahil po sa kapangyarihan at pakinabang. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, at sana po ay malagpasan po ni Senator Marcoleta. At syempre po ang ating bansa ay muli po sanang makabalik at makabango muli. At huwag po sanang ipahintulot ng Panginoon na mga ganitong klaseng nanunungkulan sa ating bansa ay huwag na po sanang patagalin pa. Katulad po na nangyari doon sa kanyang ama na mahigit 20 taon ang ginawa po sa ating bansa. Huwag naman po sana na mangyari pa yang muli. Hindi po ba? Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa inyo sa nakagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Jem Aris from United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, ako si Pilam, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, at si Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Muli po, paalam. Bye-bye.